Ramdam mo ito kahit hindi mo may paliwanag. May isang bagay na akala mo'y tuluyan nang nawala pero hindi pala talaga naglaho. Tahimik lang itong kumikilos, naghihintay, nag-ipon ng lakas habang abala ka sa pagbangon, sa paghilom, at sa paulit-ulit na pagtiyak sa sarili mo na sarado na ang kabanata. Para sa'yo, Leo, hindi ito tungkol sa nagkataon lang, tungkol ito sa tamang oras. Hindi minamadali ng universo ang mga bagay na may lalim at kahulugan. Ang bumabalik ay hindi pa maingay ngayon at kaya mo rin hindi napapansin. Pero sa lalong madaling panahon, may pamilyar na enerhiya ang dadaan muli sa buhay mo at kapag nangyari iyon, maintindihan mo, ang pagbabalik na ito ay hindi aksidente, ito ay paghahanda para sa kung sino ka na ngayon. Sa matagal na panahon, naniwala ka na ang mga umalis sa buhay mo ay nakatakdang manatili na lang sa nakaraan. Sinabi mo sa sarili mo na ang pag-usad ay ibig sabihin hindi nalilingon, hindi na tatanungin ang katahimikan, at hindi na mag-isip ng si paano kung. Pero Leo, ang universo ay gumagalaw sa mga patong-patong na paraan, hindi sa tuwid na linya. May mga bagay na hindi bumabalik dahil namimiss mo sila, bumabalik sila dahil handa ka na. Ang sandaling ito ay isang tahimik na pagliko ng kapalaran, hindi ito dumarating na may ingay o gulo. Dumadating ito ng marahan, halos hindi mo mapapansin, sinusubok kung mararamdaman mo ba ito imbes na habulin. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at kasabay nito ang isang pangalawang pagtatagpo, isang panibagong pagkakataon, o isang pamilyar na presensya na may ibang anyo. Hindi ito tungkol sa pag-uulit ng lumang pagkakamali. Ito'y tungkol sa malinaw na pagtingin sa hindi mo nakita noon, at pagpili ng iba ngayon, dahil mas kilala mo na ang sarili mo, at mas nauunawaan mo na ang sarili mong kapangyarihan. Iyan tahimik ay pagbabago, ang marahang paggalaw ng tadhana. Sa una, parang walang nag-iba sa paligid mo. Tuloy lang ang mga araw mo, buo pa rin ang rutina, at ang mundo'y gumagalaw sa dati nitong bilis. Pero sa kaibuturan mo, may isang banayad na pag-igting na nagsisimulang gumising. Ito yung klase ng pagbabago na hindi mo agad napapansin, hindi dahil mahina ito, kundi dahil hindi ito nang hihingi ng atensyon. Ganito nagsisimula ang totoong paglipat ng kapalaran, Leo. Tahimik. Matyaga. Halos hindi nakikita. Baka mapansin mong bumabalik sa isip mo ang mga sandaling akala mo'y nalampasan mo na. Hindi na may sakit, kundi may linaw. Umaahon ang mga alaala na parang wala ng bigat, para bang ipinapakita sa iyo mula sa malayo. Hindi ito nostalgia na hinihila ka pa atras. Ito'y kamalayan na naghahanda sa iyo umusad ng may mas malalim na pag-unawa. At ang katahimikan sa paligid mo hindi ito kawalan, ito'y espasyong nililinis. Sa yugtong ito, ang universo ay tahimik na nag-aayos ng mga bagay sa likod ng eksena. May mga pag-uusap na hindi mo pa nararanasan, pero unti-unti nang nabubuo. May mga landas na hindi mo noon malakaran, ngayon ay dahan-dahang bumubukas. Ang dating parang harang, ngayon ay nagiging neutral, hindi na mabigat. Senyales yan. Kapag humuhupa ang pagtutol, nagsisimula ang paggalaw. Maaari mo ring mapansin ang maliliit na palatandaan, paulit-ulit na kaisipan, bigla ang paalala, o isang payapang pananabik na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito basta random. Ito'y mga kumpirmasyon na may bagay na umaayon pabor sa'yo. Hindi palaging sumisigaw ang universo. Minsan, bumubulong ito para makita kung sino ang tunay na nakikinig. Ang tahimik na pagbabagong ito ay hindi para pabilisin ka. Para itong patatagin ka. Dahil ang babalik sa buhay mo ay mangangailangan ng bersyon mo na matatag, mulat, at hindi natatakot pumili ng mas tama. At kahit hindi mo pa napapansin nagiging eksakto kang taong iyon. Yan bumabalik kapag tama na ang panahon. Ang bumabalik sa iyo ay hindi dumarating sa paraan na dati mong inaasahan. Hindi ito kumakatok ng malakas o humihingi ng paliwanag. Sa halip, bumabalik ito ng marahan, halos nakatago, sinusubok kung makikilala mo ang enerhiya nito, hindi lang ang anyo. Dito madalas nalilito ang marami, Leo, dahil inaasahan nila na ang nakaraan ay babalik ng eksaktong kapareho. Pero walang bumabalik na hindi nagbago. Hindi ikaw. Hindi sila. Hindi ang sitwasyon. Maaaring ang pagbabalik na ito ay isang tao na minsang naging mahalagang bahagi ng kwento mo, ngayon ay nakatayo ulit sa harap mo, pero iba ang tono, iba ang kamalayan. O maaaring isang pagkakataon na minsan mong pinalampas, umiikot pabalik ngayon na ang mindset mo ay nakaayon na sa tunay nitong layunin. Minsan din, hindi pisikal ang bumabalik.
Isang pakiramdam ito, isang paniniwala sa sarili, isang apoy ng motibasyon, o isang tiwala na akala mo'y nawala na. Hindi ibinabalik ng universo ang mga bagay para subukin ang pasensya mo. Ibinabalik ito para subukin ang paglago mo. Ipinapakita sa iyo ang isang pamilyar na bagay para makita kung paano ka tutugon sa bagong paraan. Ang mga pattern na dati kang kinukulong ay hindi na dapat maulit. Ngayon, mas malinaw ka. Napapansin mo ang mga senyales. Nararamdaman mo kung kailan ka hihinto at kailan ka gagalaw. May mas malalim pang dahilan kung bakit ito bumabalik. Konektado ito sa enerhiyang hindi pa tapos. Hindi sakit na hindi pa tapos, kundi pag-unawang hindi pa buo. May bagay na naiwan na hindi naresolba, hindi dahil pumalya ka, kundi dahil hindi pa tama ang panahon. Wala ka pa noon sa lakas na meron ka ngayon. Wala ka pa noon sa linaw na dala-dala mo ngayon. Habang papalapit ang enerhiyang ito, maaaring sabay mong maramdaman ang pag-uusisa at pag-ingat. Normal yan. Hindi binubura ng paglago ang alaala, pinipino nito. Ang susi ay hindi bakit ito bumabalik, kundi sino ka na ngayon habang bumabalik ito. Dahil ang pagbabalik na ito ay hindi para buksan muli ang lumang sugat. Nandito ito para ipakita kung gaano ka na nagbago at para ihandog sa iyo ang isang pagpili na wala ka noon. Panloob yun ay pakikipaglaban ng isi, ang laban sa pagitan ng pride at katotohanan. Habang papalapit ang enerhiyang bumabalik, may panloob na banggaan na unti-unting lumilitaw. Hindi mo ito ipinapakita sa labas, bihira talagang gawin ni Leo, pero sa loob, may tahimik na laban na nagaganap. May bahagi sa iyo na gustong manatiling nakaguard, pinaalala ang lahat ng pinagdaanan mo at kung paano ka nakaligtas. Pero may isa pang bahagi na nagiging mausisa, kahit may kaunting pag-asa, na nagtatanong, pwede kayang iba na ngayon? Ang pakikibakang ito ay hindi kahinaan. Ito'y kamalayan. Sinasabi ng pride mo na tumayo kang matatag, protektahan ang bersyon mo na pinaghirapan ang pag-move on, binubulungan ka nito na ang pagbukas ng kahit anong pinto ay pwedeng magpabalik ng mga bagay na akala mo'y nalampasan mo na. At may punto ang boses na yon, pinrotektahan ka nito noong kailangan mo ng baluti. Pero may isa pang boses ngayon, mas banayad pero mas matatag, na humihiling na makinig ka muna bago mag-react, magmasid muna bago mag-assume. Ang boses na ito ay ang mas marunong mong sarili. Mapapansin mong nagdadalawang isip ka bago sumagot sa mga mensahe, imbitasyon, o kahit sa mga kaisipang biglang sumulpot. Inuulit-ulit mo sa isip ang mga pag-uusap, ini-imagine ang mga resulta na hindi pa nangyayari. Hindi ito takot na kumokontrol sa'yo, ito'y pag-unawa na nabubuo. Natututuhan mo ang pagkakaiba ng instinct at impulse ng pagprotekta at pag-iwas. Minsan, susubukang umangat ang lumang emosyon para tingnan kung may kapangyarihan pa ba ito sa'yo. Pero may mapapansin kang nakakagulat, hindi na siya tumatama tulad ng dati. Ang dating bumabagsak sa'yo ng mabigat, ngayon ay kaya mo nang buhatin. Ang dating sobrang sakit, ngayon ay parang malayo na. Iyan ang paglago, tahimik na ipinapakita ang sarili. May dahilan kung bakit nandyan ang panloob na labang ito. Hindi ito para ibalik ka sa dati o pahintuin ka sa pagdalaw. Nandyan ito para pabagalin ka lang ng kaunti sapat para makapili ka ng may malay. Hindi ka na tumutugon mula sa sugat, tumutugon ka na mula sa pag-unawa. Leo, hinihiling ng sandaling ito na igalang mo ang dalawang bahagi ng sarili mo, ang ikaw na nagtiis at ang ikaw na nagbago. Kapag tumigil kang labanan ang conflict at sinimulan mo itong pakinggan, doon nabubuo ang linaw. At sa linaw na yon, maiintindihan mo, ang anumang bumalik ay wala ng kapangyarihan sa iyo, maliban na lang kung pipiliin mong bigyan ito ng kahulugan sa sarili mong paraan. Iyan ay paglikong punto, ang sandaling tahimik na nagbabago ang lahat di. Dumarating ang sandali na natatapos ang paghihintay, hindi sa pamamagitan ng isang dramatikong senyales, kundi sa isang simpleng pagkatanto. Mapapansin mo ito sa pakiramdam na mas magaan ang dibdib mo, sa paraan na hindi na umiikot ang isip mo sa parehong mga tanong. Ito ang turning point, Leo. Hindi ito dumarating na parang breakthrough na may malakas na anunsyo. Dumarating ito bilang isang kalmadong katiyakan. May isang bagay na sa wakas ay hihingi ng tugon mo. Maaaring isang mensahe, isang oportunidad, isang pag-uusap o isang desisyong hindi mo na pwedeng ipagpaliban. Ang pinagkaiba ng sandaling ito sa nakaraan ay hindi ang sitwasyon mismo, kundi ikaw. Hindi ka na pinapatakbo ng pagmamadali o ng takot na may mawawala. Nakatanim ka na. Nandito ka sa kasalukuyan. Naiintindihan mo na ang dahan-dahang pagpili ay isa ring anyo ng lakas.
Noon, baka sumugod ka para may patunayan o matras para protektahan ang puso mo. Pero ngayon, parang wala sa dalawang iyon ang tama. Sa halip, humihinto ka. Nakikinig ka. Nararamdaman mo ang enerhiyang nasa ilalim ng lahat, hindi lang ang ingay sa ibabaw. At sa paghintong iyon, lumilitaw ang linaw. Dito tumutugon ang tadhana sa self-awareness. Hindi pinipilit ng universo ang kamay mo, sinasalamin nito ang pagiging handa mo. Hindi basta bumubukas ang mga pinto kung hindi ka handang pumasok ng may intensyon. Kaya ang turning point na ito ay halos parang ordinaryo dahil tugma ito sa kung sino ka na ngayon. Mapapagtanto mo, ang anumang bumabalik ay hindi na ikaw ang dinidefine. Hindi na nito kontrolado ang emosyon mo o dinidiktahan ang halaga mo. Ipinapakita lang nito ang sarili, nag-aalok ng pagpili, hindi isang pagsubok. At ang pagbabagong iyon ang siyang nag-iba ng lahat. May kapangyarihan ang sandaling ito dahil tahimik ito. Walang kaguluhan. Walang kalituhan. Alignment lang. Nauunawaan mo na ang pagsabing ti ay hindi nangangahulugang uulit ang nakaraan, at ang pagsabing hindi ay hindi nangangahulugang isasara mo ang puso mo. Pareho silang pwedeng maging anyo ng karunungan. Habang nakatayo ka rito, malinaw mong mararamdaman, hindi ito tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Tungkol ito sa kung paano mo ito sasalubungin. May balance. May kamalayan. May tiwala sa sarili. At kapag pinili mo mula sa lugar na yon, tatawid ka sa isang linya na hindi nakikita, mula sa kung sino ka noon papunta sa kung sino kang handa ng maging ngayon. Pagtanggap-ili pagkatanto, pagkakita sa matagal ng nariyan. Kapag nagawa na ang desisyon, kahit hindi mo man ito sinabi ng malakas, o naramdaman mo lang sa loob, mapapansin mo ang pagbabago sa paraan ng pagtama ng lahat sa puso't isip mo. Walang biglang bugso ng emosyon, walang dramatikong paglabas ng bigat. Sa halip, may pagtanggap. Isang kalmadong pag-unawa na anuman ang nagaganap ngayon ay hindi na bagay na kailangan mong katakutan o kontrolin. Ganito lang ito. At ang pagkakatantong iyon ang nagdadala ng kapayapaan. Unti-unti mong nakikita ang nakaraan sa ibang lente. Hindi na bilang sunod-sunod na pagkakamali o mga pagkakataong pinalampas, kundi bilang mga hakbang na kinailangan para hubugin ang lakas mo. Ang dating magulo at mahirap intindihin, ngayon ay nagiging malinaw kapag binalikan. Ang mga pagkaantala, ang katahimikan, ang distansya, hindi pala sila parusa. Paghahanda sila. Hindi ka pinagkaitan. Pinapino ka. Ito ang sandali na tunay mong mararamdaman kung gaano ka na nagbago. Ang mga bagay na dati humuhubog sa reaksyon mo ay wala na sa dating kapit. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, mag-justify ng choices mo, o patunayan ang halaga mo. Ngayon, pinagkakatiwalaan mo na ang sarili mong paghatol, tahimik pero hindi matinag. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap ay tatanggapin mo ulit ang lahat ng walang hangganan. Ibig sabihin nito, alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung ano ang kaayon ng enerhiya mo at ano ang hindi. At ang linaw na iyon ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaang manatiling bukas ng hindi nasasaktan sa maling paraan. Kalayaang umusad ng hindi binibitbit ang lumang bigat. Mapapansin mo rin ang pag-angat ng pasasalamat, hindi laging para sa nangyari, kundi para sa taong naging ikaw dahil doon. Pasasalamat sa tibay. Sa kamalayan. Sa pasensya. Hindi madaling makuha ang mga bagay na yan, kaya mas lalong mahalaga. Leo, regalo ang realization na ito. Hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil hindi ka na naghahanap ng validation sa labas ng sarili mo. Nahanap mo na ito sa loob. At mula sa lugar ng pagtanggap na ito, anuman ang susunod ay sasalubong sa iyo bilang kapantay, hindi bilang bagay na magde-define sa iyo, kundi bilang isang bagay na pipiliin mong tanggapin o bitawan ng may malay at sariling kapangyarihan. Mensahe mula sa universo, bakit hindi kailanman aksidente ang pagbabalik na ito? Kinausap ka ngayon ng universo, hindi sa mga senyales na kailangan mong habulin, kundi sa pag-unawang marahang lumulapag sa espiritu mo. Ipinapaalala nito na walang dumadating sa buhay mo ng basta random, at walang mahalagang bagay ang tunay na umaalis ng walang dahilan. Ang bumalik sa iyo ay bumalik dahil ang panahon ay sa wakas tumugma sa paglago mo. Hindi mas maaga. Hindi mas huli. Ngayon. Hindi ka kailanman itinadhanang kumapit sa mga bagay na hindi kayang sumabay sa kung saan ka papunta. Kaya may mga pintong nagsara ng walang paliwanag. Kaya may katahimikang tumagal ng higit sa inaasahan mo.
Hindi sinusubok ng universo ang pasensya mo, pinoprotektahan nito ang pag-evolve mo. May mga aral na kailangan muna ng distansya bago mo sila tunay na maintindihan. May dala ring katiyakan ang mensaheng ito, hindi ka nahuhuli. Hindi ka late. Hindi mo na-miss ang pagkakataon mo. Ang kaayon ng enerhiya mo ay hahanap ng paraan para bumalik kapag handa ka nang tanggapin ito nang hindi mo nawawala ang sarili mo. At ang hindi kaayon kusang huhupa, kahit minsan ay mukhang napakahalaga noon. May hinihingi rin ang universo sa iyo ngayon, pagtiwalaan mo ang panloob mong linaw higit kaysa sa ingay ng mundo. Hindi mo kailangan ng dramatikong patunay para patunayan ang kutob mo. Kapag ang isang bagay ay pakiramdam mo'y matatag, totoo, at kalmado, malamang kaayon ito. Kapag mabigat, minamadali, o nakakaubos, ipinapakita nito ang katotohanan nito kahit walang salita. Ginagabayan ka ngayon na umusad ng may kamalayan, hindi puro inaasahan. Manatiling bukas pero hindi nakakapit. Hayaan pero huwag ipilit. Ang balansing ito ang wika ng maturity at natututuhan mo na itong magsalita ng malinaw. Tandaan mo, Leo, ang mga pagbabalik ay hindi imbitasyon para ulitin ang nakaraan. Ito'y pagkakataon para gamitin ang karunungan. Hindi inuulit ng universo ang aral ng walang dahilan. Kapag may bumabalik, ibig sabihin handa ka nang salubungin ito sa ibang paraan. Hindi hinihingi ng sandaling ito na desisyonan mo ang buong future mo. Simple lang ang hinihingi, magtiwala ka sa sarili mo sa kasalukuyan. At kapag ginawa mo yon, tutugon ang universo, hindi sa kabuluhan, kundi sa tahimik na kumpirmasyon na eksakto kang nasa lugar na dapat mong kinaroroonan. Ngayon, bumabalik ulit ang katahimikan, pero sa pagkakataong ito, iba na ang lasa nito. Hindi na nito dala ang pag-aalinlangan. Dala na nito ang pagiging handa. Maaaring hindi mo pa alam kung paano eksaktong bubukas ang susunod na kabanata, pero sapat na ang pagkakatatag mo para magtiwala sa sarili mo habang nandyan ka. At iyon palang isa ng napakalakas na pagbabago, Leo. Ang papalapit sa iyo ay hindi nangangailangan na habulin mo ito o may patunayan ka. Isa lang ang hinihingi nito, kamalayan. Manatili sa kasalukuyan. Pansinin kung ano ang nararamdaman mo kapag lumalapit na ito. Makinig sa panloob mong tugon, hindi sa lumang takot o opinyon ng iba. Nagtrabaho ka. Lumago ka sa loob ng paghihintay. At ngayon, hinihiling sa iyo na salubungin ang bumabalik ng may kalmadong kumpiyansa. Hindi ito sandali para magmadali ng desisyon o kumapit sa mga inaasahan. Ito ay sandali para sa alignment. Para piliin ang bagay na tapat, balanse, at tunay sa kung sino ka ngayon, hindi sa kung sino ka noon. Hindi ka itinutulak ng universo pasulong o hinihila pabalik. Nakatayo ito sa tabi mo, hinahayaan kang pumili ng may linaw. Manatiling bukas, pero nakatanim. Umaasa, pero marunong pumili. Matapang, pero banayad sa sarili. Ang papasok sa buhay mo sa susunod ay tutugon sa enerhiyang dala-dala mo. At ang enerhiyang dala mo ngayon ay mas matatag, mas marunong, at mas sentro kaysa kailanman. Leo, magtiwala ka sa yugtong ito. Magtiwala ka sa tahimik na mga kumpirmasyon. Magtiwala ka sa pakiramdam na may mahalagang nagaganap kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. May mga pagbabalik na hindi ginawa para guluhin ang mundo mo, ginawa sila para magkasya rito ng natural. At habang umuusad ka, tandaan mo ito, hindi ka na naghihintay para mangyari ang buhay. Ang buhay mismo ang lumalapit sa iyo, eksakto sa kinatatayuan mo, handa nang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ka, isang sinadyang hakbang sa bawat pagkakataon.